Hi mga langga! Welcome back sa ating page. Ako nga pala si Jen at andito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike for 9 years na. Parehas kaming nagtatrabaho sa isang dairy farm at ngayon ay nagmamanage na kami. Kung matagal na kayong nanonood sa mga videos na pinopost ko dito sa Facebook at sa YouTube at sa TikTok, alam na alam niyo na yung mga daily routine namin dito, lalo na sa farm. So currently ay naka-maternity leave ako for 1 year. Pero pumupunta pa rin ako sa farm para tumulong sa pagpapainom ng mga guya katulad ng nakikita ninyo ngayon. At kasama ko si Papa na nagpapainom. Dahil na emergency CS ako nung nanganak ako, hindi ako hinahayaan ni Papa na magbuhat ng mga mabibigat. Kaya naman sumasama siya sa akin para siya yung magbuhat ng mga mabibigat na mga sako-sakong meals ng mga guya. Ngayong araw na ito ay bibisitahin kami ng parents ng aming amo para ma-meet nila si baby. Yes, totoo yung narinig yung mga langga. Yung parents ng amo namin dito yung bibisita sa amin. Naging malapit na rin kasi kami sa parents nila dahil nung pagdating namin dito from the Philippines, doon kami unang natulog sa bahay nila. At sobrang bait nila mga langga. At sobrang excited na nila na ma-meet si baby kasi matagal lang walang baby sa family nila. Kaya naman pagkatapos namin dito, umuwi na agad kami. At ayun nga, pagdating namin sa bahay ay inantay na namin sila. Medyo sobrang baho ko pa mga langga kasi kagagaling ko lang sa trabaho. It was very hot. Hello, Jean. Hello. It's been a long Lovely to see time. you, dear. Yeah. Oh, It has been a long time. there's something just for you, Oh, thank and you. this is for Belle Dandy. Oh, you don't have to, but thank you very much. Hello, Jean's mum. Hi Jean, how are you? Good. Good, thank you. Oh, you're breaking. Hello. Oh. Greetings. Hello, darling. Yeah, this is my mom. Hello. Oh, yeah, that is sweetheart. darling. Oh, Oh. She looks more like my She's guy. yeah. Come on, wake up. How old is she? She's 2 months tomorrow. 2 months tomorrow, Yeah. alright. Hello, darling. What's that noise? What's that noise? What's that noise? I know, Mummy's, Who's that lady? Mummy's got a present for you. Mummy's got a present for you. Yes. Looks like she's doing good. She is. You'll feed some calves. Yes, you will. Yes, she's smiling. Yes, you Smiling. are. Yes, she is. Smile. Smile. She's like, who's that? Who's that? That's Steve's mum. That's Steve's mum. Oh, dear little soul. I know. Well, I'm knitting her. I'm knitting. Very good. Very clever girl. Look at that. Oh, very good. Oh, I know, and I'm holding on tight because you're so precious. Yes, you Look at the cheek. I told you she liked people. Is that a good smile? Yes, yeah. It's a good smile for Ellie. Yes, it is. I know. We know all about your mum and dad. Yes, we do. They came to stay in our house the very first night. Nagstay lang sila for 30 minutes sa bahay at umalis na rin at pumunta sa bahay ng amo namin. Kinagabihan ay meron kaming pupuntahan na birthday party dito sa aming neighborhood mga langga. Na-mention ko na dati na meron din kaming small Filipino community dito sa area namin. At ngayong gabi ay na-invite kami sa birthday party ng anak ng aming kapitbahay na sobrang lapit lang dito sa bahay namin mga langga. Pero syempre kahit na malapit lang sila kailangan pa rin natin magdala ng sasakyan kasi kasama natin si baby. And yes, kailangan po talaga na tuwing aalis po, tuwing sasakay ng sasakyan dapat nakasakay si baby sa car seat. Anyway, andito na tayo mga langga. O diba, sobrang bilis lang. Kasi nasa unahan lang talaga, literal na nasa unahan lang. Pagdating namin dito ay kaunti pa lang yung mga tao na andito kaya medyo nahihiya pa kami. Kasi sa totoo lang mga langga, hindi talaga kami pala party. Kahit nakilala na naman namin yung mga tao na andito, syempre nahihiya pa rin tayo. Lalo na at 4 kaming makikikain. Pero meron naman kaming dinala na birthday cake. Nung in-invite kasi kami, hindi na kami nakabili ng regalo. Dahil sobrang busy sa trabaho si Mike at ako rin ay busy kay baby, kaya hindi na kami nakaalis.
Ito pala si Sir Warren at isa sa mga anak niya na may birthday. Dalawa kasi sila na sabay ang birthday. At ito naman sila ay mga kapitbahay natin na mga dairy farmers din. Yang nakapula ay si Sir Dines na isa ng contract milker ngayon. At isa siya sa mga dairy farmers na nilulook up to namin. Dito sa area namin, si Sir Dines yung nauna. At kada taon ay nadadagdagan kami ditong mga Pinoy. Kaya ngayon ay meron na kaming small Filipino community. At yung lalaki naman na may karga-kargang bata, yan ay si Win. Nasa mga 2 years pa lang yata na nagtatrabaho si Win dito sa New Zealand. Bago siya dumating dito ay nagtrabaho muna siya sa Israel. Alam niyo mga langga, sa almost 9 years namin dito ni Mike sa New Zealand, masasabi ko na kaunti lang talaga yung mga kakilala namin dito. Kasi mahiyain kami ni Mike mga langga. May mga nag-i-invite sa amin sa mga event pero minsan lang kami uma-attend. Ini-invite kasi kami minsan napakalayo ng lugar at sobrang busy namin sa farm. Pero laking pasalamat namin sa mga kapitbahay namin ng mga Pinoy, mga kaibigan namin kasi tuwing meron silang mga event ay nag-i-invite sila ng mga tao katulad namin. At dahil doon, nakakakain tayo ng mga Filipino food. Katulad na lang ng lechon na sobrang namimiss na talaga namin. Minsan lang kasi talaga kami ni Mike maghanda mga langga kasi dalawa lang naman kami dito at walang rason para maghanda kami. Anyway, dumating na yung kaibigan namin na si Jean or si Mamu na isa sa mga dahilan kung bakit meron na kami mga nakikilalang ibang mga Pinoy maliban lang dito sa area namin. Sobrang friendly kasi ni Mamu Jean at sobrang dami din yung mga kakilala ng mga kababayan namin kaya nai-introduce niya kami sa kanila. Anyway mga langga, pag-usapan muna natin ang isang video na pinost ko kung saan pinapakita ko kung paano manganak ang isang baka naturally. Kung meron akong mga video na pinopost kung saan ay ina-assist namin yung isang baka para manganak, meron din akong pinost na video kung saan hinahayaan lang namin silang manganak. At obviously, sinabi ko doon sa voiceover kung bakit hinahayaan lang namin na manganak yung baka na yon at kung kailan lang namin sila tinutulungan. Pero obviously, meron tayong mga kababayan na inuuna talagang mag-comment bago makinig. Katulad na lang nito. Yes, totoo na kapag nasa social media ka, hindi mo talaga mapipigilan ng mga ganitong klaseng comment. Pero syempre, hindi rin nila mapipigilan na tayo ay magre-respond sa ganyang klaseng comment. Napansin nyo ba na meron talaga sa mga kababayan natin ang mahina yung comprehension? Yun bang tipong in-explain mo na nga, pero babatuhin ka pa rin ng katanungan? Or sa sitwasyon na yon, iinsultuhin ka? Kaya minsan, hinahayaan ko na lang sila, pero minsan din, nire-replyan ko. Anyway mga langga, balik tayo sa video. So sila po yung nag-imbita sa amin dito, ang Cabaltica family, at ang kanilang 3 mga anak. 2 sa kanila ang may birthday today. Si Wiggy na 5 years old at si Gigi na 2 years old. Dairy farmer din si Sir Warren at dito siya nagtatrabaho sa tapat ng aming farm. Actually, dito ako nagtrabaho dati nung unang taon ko dito sa New Zealand. Kasi yung amo namin ay nagko-contract milk pa dito sa farm na ito, kaya naman dito ako na-assign. Nako, itong farm ni Sir Warren ay sobrang hilly. Ilang beses na akong nag-rolly-poly down the hill dito mga langga. Ibig sabihin, ilang beses na ako nagpagulong-gulong. Sa mga 2 years din akong nagtrabaho dito sa farm until tinigil na lang amo namin yung pagko-contract milk sa farm na ito. At meron ng bagong may-ari na bumili. Tapos nag-hire siya ng mga Pinoy. Itong kausap ni Mike ay si Bobong. Siya ay isang farm manager din. Ang minamanage niya ay yung farm na nasa tapat ng farm namin. Halos magkasabay lang kaming lumipat dito sa area namin kaya naman matagal-tagal na kaming magkakakilala. At ayun, oras na ng kainan mga langga. Kanya-kanyang kuha na kami ng mga pagkain at syempre, lahat kami ay excited na sa lechon. Ngayong December ay meron daw ditong Filipino Community Christmas Party. At isa kami sa mga in-invite ng organizer. Pero hindi kami sure kung makakapunta kami kasi uuwi kami ng Pilipinas sa December, di ba? At hindi ko pa alam kung kailan yung event na yon. Kaya titingnan muna namin kung makaka-attend kami. Pero I'm pretty sure na sobrang saya nun kasi tayong mga Pinoy ay ibang klase mag-party. Anyway, nakatulog na si baby mga langga. Kaya maya-maya ay uuwi na rin kami para makatulog na ng maayos si baby. Hinawakan muna ni mama si baby while ako ay kumakain. At pagkatapos kong kumain ay ako naman yung hahawak kay baby para naman makakain ng maayos si mama. At nagising si baby nung kinuha ko. Pero mabuti na lang talaga at hindi siya umiyak the whole time mga langga. Sobrang bait ni baby, nako. Kahit na maingay dito, kahit na may mga bata na naglalaro at nagsisigawan, hindi pa rin siya umiyak. Kapag meron kami mga gatherings na ganito, alam niyo kung ano yung ginagawa namin. Nakikipagkwentuhan kami sa mga kapwa namin dairy farmer at nagsishare ng mga kanya-kanyang pangyayari sa farm. Pero hindi rin kami halos nagtatagal kasi pag dairy farmer ka, kailangan maaga kang gumising. Lalo na kapag ikaw yung magka-cows in. Ako naman na naka-maternity leave ngayon kahit na hindi ko kailangan gumising ng maaga para pumasok sa trabaho. Kailangan ko naman gumising ng maaga kasi si baby ay maaga ring nagigising.
Kaya para pa rin akong nagtatrabaho. Napasarap din ang pag-uusap ni Papa at ng isa naming kaibigan dito kasi parehas silang Bisaya at ngayon lang sila nagkakilala kaya marami silang mga napagkwentuhan. Pagkatapos kumain ni Mama, nagstay lang kami ng mga ilang minuto pa at nagpaalam na kami agad kina Warren at Mimi. At bago kami umalis, pinadalan kami ni Mimi ng pabaon. Ang sarap pa sana magstay dito para makipagkwentuhan sa kanila pero we have to go kasi kailangan na talaga ni baby na matulog. Nasa mga 9 p.m. na kasi this time at kitang-kita nyo naman mga langga, maliwanag pa sa labas. Daylight saving na kasi kaya naman matagal na yung sunset. Gusto doon sumama nila sir sa vlog pero nahihiya. Sige na, muna na may bye-bye. Thank you. Sila mama. So ayun at umuwi na kami ng bahay. Anyway, maraming salamat mga langga sa pakikinig. Sana nag-enjoy kayo sa munting video na to. Ito na po ang sagot sa mga nagtatanong sa akin kung meron bang mga Pinoy dito sa neighborhood. Maraming salamat sa panonood. Shoutout po sa inyong lahat, lalo-lalo na ang mga taga-Tagum City na mga kababayan namo. God bless you all. Bye!